Pray muna po tayo. Let's pray. Maraming salamat, Lord, sa gabi na ito na pinagkaloob. Masalamat, Lord, sa aming prayer meeting, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na makalapit sa iyo, Panginoon, sa gabi na ito. At patuloy, Lord, na panalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang kumilos, Panginoon, sa aming pag-aaral, Panginoon, at pakikinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang mangusap sa amin, Lord, sa lahat ng mapapakinggan namin, Panginoon. At patuloy, Lord, na marinig po namin yung mga personal na mensahe mo rin sa amin, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, pagdidagdag sa amin, Panginoon, ng pananampalataya, Panginoon, sa patuloy na pakikinig ng iyong mga salita. And we pray, Lord, na pag napakinggan din po namin to, Panginoon, gagawin mo po kami matatag, lalo sa aming pananampalataya at pagtitiwala po sa inyo, Panginoon. At kaya niling po namin, Lord, na malaya ka pong kumilos, Panginoon, Holy Spirit, sa lugar na ito, Panginoon, sa aming mga buhay. Patuloy, Panginoon, na pumasok sa amin, Panginoon, yung mga salita mo, Panginoon, nang hindi namin po ito malimutan, Panginoon. At salamat din po dahil i-empower mo po, Panginoon, yung aming mga prayers, Panginoon, yung gabi. At tutulungan mo po kami, Panginoon, na malaman po namin lalo, Lord, yung kalooban mo sa aming mga buhay. Kaya pinupuri ka po namin, Panginoon, sa mga gagawin mo, Panginoon, we plead the blood of Jesus, Panginoon, at gano'n din sa mga kapatiran po namin, Panginoon, na parating, ingatan mo po sila, Panginoon, at we plead the blood of Jesus sa mga lansangan, mga sasakyan nila, Panginoon. At salamat, Lord, sa katagumpayan ng gabi na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin, Lord, na kayo po, Panginoon, ay kakasama po, Panginoon, sa amin at gaganapin mo po, Panginoon, ang plano mo sa mga buhay namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Kung ano nga tayo, kung tatanungin tayo sa kung sino yung pinaka-favorite nating Bible character, for sure, hindi mawawala sa mga mababanggit yung si Daniel. Yan. Kasi, ayun nga, di ba, pwedeng, pag nagtatanungan tayo, nababanggit favorite ko si David. Pero si David nga, di ba, kahit sabihin nating man after God's own heart siya, meron siyang sabit pa din, di ba? Nakagawa siya ng kasalanan. Si Joseph, pwedeng favorite natin si Joseph, pero kahit naman hindi talaga kasalanan ni Joseph yung babae, yung asawa ni Potiphar, pero nagka-issue pa din, di ba? Pero alam niyo, ang pinakaiba sa lahat, si Daniel, isa rin siya sa favorite ko. Paki-flash na. Ayan, ang topic natin ay Dare to be a Daniel. Kasi si Daniel, siya talaga blameless di ba? Parang walang nakita na pwedeng maging butas sa buhay niya. Kasi talagang kahit saan mo tignan, naging masunurin siya sa Panginoon. Ayan, kaya siya rin talaga, isa rin siya sa favorite ko talagang Bible character. Ayan, at alam ko marami rin talagang may favorite sa kanya. Yan, pero bago tayo mag-start, balikan muna natin ng isang maikse na summary yung story ni Daniel para lahat makarelate bago man tayo matagal na. Yan, ganito yung nangyari sa kwento, di ba, sa Book of Daniel, na nung panahon na sinakop ng Babylon yung Jerusalem at nakuha rin yung king ng Judah. Ayan, sila Daniel, part sila ng mga, sabi kasi ng king ng Babylon, nakunin lahat ng mga maharlika, yung mga magagaling, matatalino, mga pogi, yan yung mga kunin, yung mga pwedeng maglingkod sa palasyo, huwag yung patayin, kundi kunin para maglingkod sa palasyo nila. Kaya isa sa mga nakuha doon, sila Daniel, si Hananiah, Mishael, at Azariah. Sila yung mga pinili doon na mga ititrain. So, nag-training sila for 3 years. Na tuniruan sila ng literature tsaka language ng Babylon. Pati pangalan nila, binago, di ba? Ginawang Belteshazzar, Shadrach, Meshach, and Abednego. Talagang babaguhin lahat sa nila lifestyle. Pati na rin, sila, di ba, pinakain din sila pati yung pagkain ng hari, pwede rin nilang kainin. Pero doon nga yung sinabi ni Daniel na ayaw nilang maging unclean. Di ba? Kasi sa mga Hudyo, bawal sila kumain ng mga baboy. Pero ang ipapakain kasi sa kanila ng pagkain ng hari, baboy, wine, alak, ganon. Kaya sabi nila, sa amin, na lang, gulay tsaka tubig lang. Sabi niya, itas mo kami for 10 days, tapos makita mo kung healthy kami, mas healthy kami sa iba. At totoo nga, di ba, na mas naging healthy sila, kaya pinayagan sila na sumunod pa rin doon sa batas ng Diyos, di ba? Tapos, yun nga, sa lahat ng mga nandun sa Babylon, sila ang pinaka the best. Yan. Sila ang pinaka magagaling, pinaka maayos, gano'n. At kaya naman talagang sila yung pinaka pinili, inassign na mga opisyal sa Babylon. Tapos may part din sa Book of Daniel na nagkapanaginip si Nebuchadnezzar, di ba? Yung hari. Tapos, napag-inipan nga niya yung sa statwa, di ba? Na iba't iba, gold, bronze, silver, bronze, ganyan, hanggang
iron clay, gano'n. Tapos, trouble siya, di ba, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nun. Kaya tinatawag niya lahat ng mga magician, mga enchanters, kung sino-sino mga ano din nila, mga mga assistant doon, di ba, na pwedeng magpahayag nung panaginip. Pero hindi niya sinasabi. Sabi niya, hulaan niyo anong panaginip ko, hindi ko sasabihin. Kaya sabi ng mga mahal na Hari, walang taong makakagawa niyan. Diyos lang ang makakagawa ng ganyan at wala yan dito, ganun. Kaya nagalit siya, di ba, ipapapatay lahat ng mga wise men sa panahon nila. Kaya naman kasama sila Daniel doon. Kaya nag-pray si Daniel na sabi niya na, Lord, kayo nagbibigay ng wisdom, nagsosolve ng mga mystery. Ipahayag niyo po sa amin yun. Kaya yun, nag-pray sila magkakaibigan din. Tapos sa dulo, nagpuri siya sa Panginoon kasi ni-reveal sa kanya ni Lord ko ano yung panaginip. Kaya sinabi niya, humarap siya sa hari, at sinabi niya na, mahal na Hari, pinakita po ng Diyos sa inyo yung future, yung mga maglilid ng mga bansa sa susunod na panahon, at pahina ng pahina yun, di ba? Hanggang sa makikita natin yung bato doon sa vision o sa panaginip, si Jesus yon, na darating si Jesus someday na siya yung magiging hari ng mga hari, di ba? Kaya matatalo lahat ng kingdoms. Ayan, at yun nga, na sa dulo, sobrang napahuluhod yung si King Nebuchadnezzar kasi sabi niya, grabe, walang Diyos na kayang magsabi nito. Di ba? Kundi yung Diyos mo lang. Kaya pinarangalan siya, binigyan siya ng mataas na posisyon, pati mga kayamanan. Tapos dumating sa time, dahil talagang ang galing ni Daniel, pataas ng pataas yung pwesto niya, dumating sa time na gusto na siya ipamahala sa lahat. Ganyan. Pero may mga inggit sa kanya na mga katrabaho niya. Kaya sabi nila, wala tayong makitang butas dito, kahit saan natin tignan, masunurin to, matinong tao, ganun. Hindi corrupt, di ba? Kasi government official siya pero hindi siya corrupt. Kaya wala siyang sa isip nila, paano natin mapapasaway ito si Daniel? Naisip lang nila yung na kailangan parang yung batas ng Diyos ni Daniel. Doon sila kukuha ng paraan para maano siya. Kaya na-dinayan yung dalawang to, yung hari na di ba? Si King Darius na to. Yung na pirmahan nga yung na bawal mag-pray in 30 days. Yan, kasi yun lang ang pwede nilang magawa kay Daniel dahil prayerful si Daniel. Pero kahit narinig ni Daniel yon, patuloy pa rin siya nag-pray kaya tinapon siya sa kulungan ng leon. Tapos doon nga, dahil nagpadala si Lord ng angel, hindi siya ginalaw ng mga leon. Tapos sobrang troubled si King Darius dahil grabe si Daniel pala itatapon doon. Kaya kinabukasan, pagkasikat pala ng umaga, tinanong na niya, Daniel, buhay ka pa ba? Yung niligtas ka ba ng Diyos mo, di ba? Sabi niya, opo, mahal na Hari, kasi nagpadala yung Diyos ng angel. Yan. Tapos, isang pang kasama rin sa part ng kwento sa book ng Daniel, yung sila Hananiah, Mishael at Azariah naman. Hindi pa pinapalood sila dun sa statwa, pero hindi sila lumuhod. Kasi nga, bawal sa yun, sa mga Hudyo, iisa lang yung Diyos na luluhuran natin. Kaya sabi nila, mahal na Hari, kahit iligtas kami ng Diyos o hindi po talaga kami luluhod. Kaya di ba ang parusa doon, tatapon sa fiery furnace. Di ba? Pero kahit na tinapon sila doon, nagpadala si Lord ng angel, kaya hindi sila natupok. At kahit pag-alis nila doon, di sila nag-amoy usok. Ayan, tapos may part din sa book na yun, alam niyo yung may sulat sa pader, yung mene-mene, yun nga ba, di ba? Mene-mene, tekel o parsin. Yan marami. Pati ito yung another king na naman, abutan pa rin ni Daniel yan, nandun pa rin siya, di ba? Kaya ang dami ng mga naging hari, lagi pa rin siyang napaparangalan na itataas. Kasi ang galing niya, kinakasama siya ng Panginoon. Kaya kahit sa dulo, inabot niya pa yan si King Cyrus, pakibalik. Ayan, na ganun pa rin, ang daming haring dumaan sa kanya, nandun pa rin siya hanggang pagtanda. At ito nga, yung hanggang tumanda si Daniel, yung nagsulat na siya ng mga tungkol sa end times, nakita niya yung mga vision, yung mangyayari sa kahuli-huli ang panahon, diyan ni-reveal din yan sa kanya ng Panginoon. Yan. Kaya mula bata si Daniel hanggang tumanda, nakita natin, di ba, naging tapat siya sa Panginoon. Tapos alam niyo ba na may chronological order yung Book of Daniel? Hindi pala sunod-sunod yung nakasulat doon. Chapter 1 to 4, yun yung magkakasunod yan. Tapos sunod, chapter 7 na yung sumunod na may pagkasunod-sunod. Tapos chapter 8, chapter 5, 9, 6, tapos 10 to 12. Diba? Ang galing, hindi pala yun pagkasunod-sunod. Tapos yung language din na it was written, yung Daniel 2:4 to chapter 7 to 28, sinulat pala yan sa Aramaic. Kasi ang focus nun ay Gentile nations. Tapos
Yung Daniel chapter 1 hanggang 2, 3, tas chapter 8, tas hanggang 12, 13 ay nakasulat naman sa Hebrew language. Diba? Hindi lang pala isang language. So, trivia lang yun. Yan. Kaya yun nga, diba, na ngayon, ayan, sabi nga nila kinuha ko pala to sa isang chapter sa book ni Warren Wiersbe. Yan, tas sabi nga daw, may dalawang test daw sa buhay na to. Yung adversity, test of adversity at test of prosperity. Yung bakit adversity, mga problema, tapos test ng ang sagana mo naman. Ano ba yung challenge kapag may problema tayo? Di ba kapag may problema tayo, natitempt tayo minsan na magduda sa Panginoon, Lord, mahal mo ba ako? Nandiyan ka pa ba, Lord? Ganyan. Pero di ba dapat hindi ka magduda? Kahit na dumadaan ka sa mga problema, mapagtagumpayan mo yun na nagtitiwala ka pa rin kay Lord. Tapos yung kapag nandun naman test ng prosperity naman, ang challenge dyan, yung hindi mo kalimutan si Lord pag ang yaman-yaman mo na, nasa iyo na lahat ng mga kailangan mo. Yung hindi ka maging self-sufficient na, kaya ko na to, kundi nagpe-pray ka pa rin, umaasa ka pa rin kay Lord. Pero alam niyo ba, sabi nga, si Daniel was a normal person just like us. Normal siya, gaya natin. Pero nung tinest siya ng adversity tsaka prosperity, alam niyo ba, he remained firm in his faith and relationship with God. Nung dumaan siya sa problema, dumaan siya sa pinasagana siya ni Lord, naging tapat siya, naging matatag pa rin siya, na nagtitiwala sa Panginoon. Di ba? Kaya patunay yan sa Daniel chapter 6, 44-5. Sabi dyan, they could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Finally, this man said, we will never find any basis for charges against this man, Daniel, unless it has something to do with the law of his God. May nabasa nga ako dati na komentary na sana daw, parang ako, di ba, hindi ako mahilig magsabi ng sana all. Pero pag usapang si Daniel na mapapasana all na talaga ako na sana lahat tayo ganito, na kapag titignan tayo ng mga tao, wala silang makita sa atin, kundi yung sisilipin na lang nila yung relasyon natin kay Lord. Dahil wala na silang makita sa atin na, di ba, wala silang mahuli na bagay na ikakaskandal natin. Kunwari, hanapan nila tayo ng issue. Wala silang makita kundi, wala eh. Talagang puro pagmamahal sa Diyos yung inaatupag na tong taong to, di ba? Parang ganon. Kaya parang sana daw, gaya tayo ni Daniel na ganon, na walang makitang corruption sa kanya. At di ba, nung panaalala niyo yung panahon na na tatapon na siya sa Lions Den, yung parang imagine nyo, parang iniisip lang daw, kung si Daniel kaya nagdadrama din na, Lord, parang inisip niya daw kaya yung ganito, yung nagduda rin kaya siya na parang, Lord, naging faithful ako sa'yo. Bakit ngayon, may mangyayari sa akin to? Bakit parang feeling ko pinabayaan mo ko? Di ba akala ko mahal mo ko? Akala ko, babantayan mo ko, sasama mo. Pero ano bang nagawa ko para i-deserve yung ganito? Parang, imagine nyo para sa kanya, naging faithful siya, tapos itatapon lang siya sa kulungan ng leon, di ba? Parang isipin niyo, pero malalaman natin na hindi niya ginawa yung ganon kasi hindi natin alam kung nangyari man yun kasi hindi naman nakasulat. Pero makikita lang natin na strong pa rin yung faith niya. Nung kinaumagaan, di ba nagtanong si Darius, Haring Darius, sabi niya, yan Daniel, yung Diyos na ba na pinaglilingkuran mo, niligtas ka ba? Sabi niya ng umaga, di ba? Sabi niya, O King, live forever. My God sent His angel and He shut the mouths of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in His sight. Di ba? Pero makikita mo doon na kahit na kinabukasan, nagtitiwala pa rin siya sa Panginoon. Kaya sabi dito, as you read through the rest of the story about the life of Daniel, you will discover that he remained a humble, godly man of character throughout his years of prosperity as well. Di ba? Parang ilan din mga kilala natin na dati, nung mahirap siya, nung wala siyang pera, iyak-iyak siya kay Lord. Lagi siya nagtitiwala kay Lord. Pero nung yumaman na siya, dumami na pera, wala na rin siyang time mag-pray kay Lord, wala na rin siyang time masyado sa mga bagay kay Lord, di ba? Parang mas marami pa nga daw bumabagsak sa test ng prosperity kaysa sa adversity. Di ba? Kasi pag pinayaman na-chill na, gano'n, hindi na masyadong tumawag kay Lord. Pero makita niyo sa Daniel, pinaangat man siya ng pinaangat ni Lord. Pinasagana man, pero nanatili siyang humble. Dumami man alam niya, tumalino man siya ng sobra, pinagpala siya, pero nanatili siya na humble and may godly man of character. Yan. At sabi dito, Daniel believed that God had everything in control. Na parang kahit na, di ba, captive sila, parang dinala sila sa bansa na hindi nila bansa. Walang makadiyos sa bansa na yun, sa Babylon, di ba? Parang isipin mo, alien sila doon. Pero parang naisip ni Daniel na hindi, dinala kami ni Lord dito kasi
may papagawa siya sa amin. Meron siyang, in control pa rin ni Lord lahat ng bagay sa buhay namin. Kaya, yun, habang nandun si Daniel, iniisip niya na may plano ang Diyos, ba't nandito kami? Yan. Kaya sabi nga, today's society is a good deal like the one Daniel lived in centuries ago. Parang kahit nung panahon ni Daniel, tingin niyo ba, napunta si Daniel sa matuwid na bansa, o matuwid na mga tao? Hindi, di ba? Napunta siya sa bansa na walang Diyos, pagan yun, di ba, na walang kumikilala sa Diyos doon at masasama yung mga practice ng mga tao doon. Pero ginagawa rin ng Babylon, gusto nila na mapasok si Daniel. Yung parang maging maging yung pamumuhay niya, maging parang hindi na kumikilala sa Diyos. Parang sa mundo rin natin ngayon, di ba, pinipilit tayo ng mundo na to na maging makamundo tayo, maging worldly, maging gawin din natin kung ano yung uso, mga trending. Gusto tayo ilayo sa Panginoon ng mga bagay dito sa mundo. Pero alam niyo yung parang sila Daniel, pati yung mga kaibigan niya. Ayan, sabi dito, sabi sa Romans 12:2, don't let the world around you squeeze you into its own mold. Di ba? Yung parang another version ng Romans 12:2. Na wag tayong maging makonform to the pattern of this world. Na pero si Daniel and his friends obey that admonition. Na sila, sinunod nila yun, na dumating man sila sa bansa na walang Diyos doon, walang may Diyos doon, walang nagtitiwala sa Diyos doon. Pero pinanatili nila na yung alam nila, natutunan nila sa salita ng Diyos, ay sundin pa rin nila. Kaya sabi daw, we should obey it today. We need Christians who have the faith and courage to be firm. Na tayo rin, di ba, na kailangan ngayon sa panahon natin na maging matatag din tayo, na talagang panghahawakan natin ng ganon, yung pananampalataya natin. Sabi nga, in a world in which people find it easy to do what is right in their own eyes, na sa panahon ngayon, ginagawa na lang ng mga tao kung ano yung tama sa paningin nila. Pero sabi, the Lord is searching for men and women who will do what's right in His eyes and dare to be firm. Diba? Na talagang naghahanap si Lord ng mga Kristiyano na magiging matatag, diba, hanggang dulo. Kaya sabi, will you be among them? Nakagaya nila Daniel and his friends. Tapos alam niyo ba, nung panahon na pumasok sila Daniel sa Babylon, ayan, tong picture na to, noong 605, yan, na taon, ayan, alam nyo ba na 15 years old or 16 years old lang sila nun? Di ba? Ibig sabihin, kabataan pala sila. Nung pumasok sila sa Babylon. At kahit youth sila nun, pero ganun sila katatag sa salita ng Diyos na hindi nyo kami mapapakain ng baboy. Hindi nyo kami mapapakain ng mga unclean, ganun. Kaya sa kanila, di ba talagang ang tatag ng salita ng Diyos sa kanila. Kasi nga, di ba, kapag mula bata mo pa natutunan yung salita ng Diyos, mahirap yung tanggalin sa buhay mo. Kaya pala sila ganito katatag kasi mula bata pa lang, naturuan ng mabuti ng salita ng Diyos. At sabi nga, di ba, ito yung tinatawag na faithful remnant. Kasi di ba sa Old Testament pa lang, pag binasa mo, di ba ang dami-dami dun mga Israelita na suway ng suway sa Panginoon, hindi sinusunod yung kalooban ng Diyos, ganyan. Kaya nakita natin dito na may tinatawag na faithful remnant. Ibig sabihin, ito yung natitirang mga tapat na kung yung iba sumuway na, yung iba hindi na nanatili sa kalooban ng Diyos, pero may mga faithful na hanggang ngayon, nagiging nagtitiwala pa rin at sumusunod sa salita ng Diyos. Na sila yung mga tao na dumaan sa mga trials and judgment. Pero na-maintain nila yung relasyon nila sa Diyos. At sila yung nakapagsimula muli, kahit na nasakop sila ng ibang mga bansa, ganun, nakapagpatuloy sila. Kagaya nila Daniel, sila rin yung faithful remnant, diba? At sabi nga dito, parang may ugnay din natin daw yan sa panahon natin sa church ngayon. Na sabi, for not everybody who professes faith in Jesus Christ is truly a child of God. Di ba? Na parang sa panahon din natin ngayon, hindi naman porke sinabi ng isang taong Christian ako, totoong anak na siya ng Diyos. Kasi matetesting mo yon sa pamamagitan ng buhay niya. Kung sinusunod niya ba yung kalooban ni Lord sa lifestyle niya, di ba? Kasi pwede kang magpanggap Christian ako, pero pag chinek na yung buhay mo, doon na malalaman na hindi totoo kung hindi tayo sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya, di ba, pero sa panahon ngayon, talagang may mga faithful remnant na nandyan man yung mga bantay o wala, pero parang wala man nakakakita, pero tapat sila na sumusunod pa rin sa Panginoon, lagi nagtitiwala kay Lord. Kaya sabi nga, doon daw sa Revelation, di ba, yung message ng Panginoon doon sa mga churches, sa 7 churches sa Asia Minor. Di ba, laging may, sabi, our Lord always had a special word for the overcomers. Laging may mga special na encouragement si Lord sa mga overcomers. Yung mga nagiging faithful na kahit gaano kahirap maging Kristiyano, pero nagpapatuloy tayo. Di ba? Kaya, ayan, huwag kayong mag-alala kasi hindi kayo kakalimutan ng Panginoon. Di ba? Na yung sa pagiging tapat natin na minsan, Lord, bakit yung iba parang naman,
parang hindi na nagsisipag sa'yo, hindi na nagpapatuloy. Pero huwag kang mag-alala, yung mga faithful remnant, aalalahanin ka ng Panginoon. Yan, sabi nga rin dito, Daniel and his 3 friends were a part of the faithful Jewish remnant in Babylon. Yan, placed there, nilagay sila ni Lord doon kasi may purpose ang Panginoon sa gawin nila doon. Di ba na kahit na lahat ng mga kasama nila doon, kasama pa nga nila yung mga enchanters, mga astrologers, mga mga mangkukulam, pero di ba hindi sila nahawa? Di ba hindi rin sila nahawa ng mga pagsamba sa Diyos-Diyosan doon o yung mga kultura doon? Di ba? Pero yun, nakita natin na ganun sila ka-strong sa Word of God at prayer. Kaya sabi dito, atong silang 4 na to, sila yung sinatawag na superior in every way. Talagang sila yung the brightest and the best. Yan. At di ba, ang description sa kanila, mga gwapo, handsome, healthy, intelligent, and talented. Sangka pa, di ba? Na talagang, kaya maisip natin na ito pala yung F4. Ayan. They belong to the tribe of Judah. Tapos hindi lang yun. Kasi galing sila sa dugong bughaw, di ba? Royal birth. Ayan. And in every sense, kung may i-offer daw ang mga Hudyo na pinaka-the best, etong 4 na daw na yun. Yan, kaya ganun sila, hinanda. Tsaka binigyan ng favor ni Lord na, di ba, habang nandun sila sa lugar na yon, iaangat sila ni Lord. Kasi alam na ng Panginoon magiging tapat sila. Kaya sabi dito, how can God's people resist the pressures that can squeeze them into conformity with the world? Paano ba tayo hindi mahahawa ng mundo natin, di ba? Ng mga kamunduhan. May tinatawag kasi na conformer or transformer. Yan, ano tayo sa dalawa? Yan, yung conformer kasi ayon sa Romans 12:1-2, are people whose lives are controlled by pressure from without. Yung, ina-pressure ka na, inom ka na, mag-boyfriend ka na rin. Lahat naman tayo nandadaya, mangkorap ka na din. Di ba parang, kumbaga kung lahat ng mga tao sa paligid natin sinasabi na, lahat naman ginagawa yan. Kunwari, mga nasa gobyerno, lahat naman ng opisyalis, ng government official, magnakaw ka na rin. Di ba? Kaya parang ganon. Ganon yung conformer na parang, okay, kung ito yung trend, ganito na rin gagawin ko. Pero pag sinabing transformer, are people whose lives are controlled by power from within. Di ba? Meron silang strong conviction kung ano yung mga natutunan nila lalo natin sa atin sa salita ng Diyos. For example, sa mga corrupt nga ngayon, di ba, sa Pilipinas. Pero conformer yung mga, okay, sige, lahat tayo magnakaw na rin. Totoo, lahat naman, nagkumukuha rin yan. Pero kunwari si Vico Soto, di ba? Yung mayor sa Pasig. Dahil Christian siya, pinili niya maging transformer, na binabago niya yung Pasig, na dito hindi pwede mag-corrupt dito. Ganon. Kaya parang sa atin, di ba, parang ganyan din sa panahon din natin ngayon. Na tayo ba, as believer, conformer ka ba o transformer? Sa school, porque uso to, makikiconform ka na lang. Ganon. Kung ganito yung sabi nilang gawin mo, conform ka na lang ba? O tayo yung magta-transform dahil dumating ako sa workplace na to o sa section na to, magbabago ang lahat. Di ba? Yung parang ganon, dahil Christian ka, transformer ka. Di ba? Hindi yung ikaw yung nabago ng section na yon o ng trabaho na yon, kundi ikaw yung gumawa ng pagbabago. Di ba? Ikaw yung nagsimula ng pagbabago. Kaya tayo bilang Kristiyano, transformer talaga tayo. Sabi nga, Daniel and his 3 friends were transformers. Instead of being changed, they did the changing. Di ba? Na dapat nga, naging, na sila kagaya ng mga taga-Babylon eh. Pinag-aral sila, tinraining na maging taga-Babylon. Pero hindi sila nabago. Yung sa panlabas, nakikita mong ganon. Pero yung loob nila, hindi natanggal yung natutunan nila sa salita ng Diyos. Kaya ganon din sa atin, di ba? God used them to transform the minds of powerful rulers and to bring great glory. Kaya napapurihan ng Diyos. Kasi hindi sila nagpadala sa anong meron sa paligid nila. Yan, sabi nga, the first step in solving their problem and being transformers, para maging transformer tayo, ito ang unang dapat mangyari. Kagaya ng ginawa nila. Giving themselves wholly to the Lord. Binigay nila talaga yung buong sila sa Panginoon. Yung puso ni Daniel, puso ng 3 niyang kaibigan, they belong to the Lord. Binigay nila yung puso nila kay Lord. Kaya naman talagang naging transformer sila. Kagaya ng sinabi sa Proverbs 4:23, na keep your heart with all diligence, na talagang yung puso nila, iningatan nila, na talagang susunod at magtitiwala to sa Panginoon. Kaya ang ganda nga ng quote na to, sabi, a heart that loves the Lord, trusts the Lord, and therefore obeys the Lord, has no difficulty making the right choices, and trusting God to take care of the consequences. Kapag daw yung puso mo, lagi mong minamahal ang Panginoon, yung puso na yan, lagi nagtitiwala kay Lord, yung puso na yan, gustong laging sumunod kay Lord, kapag gagawa ka na ng choice, hindi ka magkakamali.
Kasi tutulungan ka ni Lord kung ano man yung kalalabasan nun. Kasi magiging tama rin yung pipiliin mo kung tama yung puso mo kay Lord. Di ba? Kaya yon. Kaya sabi nga, faith is not believing in spite of evidence, but obeying in spite of consequences. Di ba? Na kahit ano pa mangyari, dahil buo yung paniniwala mo sa Panginoon, susunod ka. Di ba? Kasi alam mo siya bahala after mo sumunod sa Kanya. Kaya sabi dito, when they had choose between God's word and king's food, nung papapiliin na sila, ano kakainin nyo ba itong hinain sa inyo ng hari? Pero they chose the word of God. Pinili pa rin nila na hindi sumuway sa Panginoon. Di ba? Kaya kahit di ba yung pinakakatiwala doon, pwedeng ang gawin nila, magrebelde sila, mag-hunger strike. Di kami kakain yan. Unclean sa amin yan. Di ba? Pwedeng awayin nila, magrebelde sila. Pero anong ginawa nila dahil matalino nga sila? Na itest nyo po kami in 10 days. Tignan nyo kung mas mas okay ba yung itsura namin kaysa sa kanila. Di ba? Imbes na magrebelde sila, yung ginawa nila, di ba, maayos yung pakikipagnegosasyon nila. Kaya kahit saan mo talaga tignan, maayos din yung relasyon nila sa mga tao sa paligid nila. Pati na rin yung di ba, sino-sino sa Bible yung mga nag-stand din. Di ba? Yung nalagay sila sa alanganin pero tinayuan nilang sumunod sa Panginoon. Di ba? Sample niyan, yung alam niyo yung Hebrew midwives, yung mga nagpapaanak, di ba? Dapat patayin nila yon pero yung mga baby, pero sabi nila, ang bilis mga anak eh. Pagdating namin, nandun na eh. Di ba? Kaya, di ba, pinagpala sila ni Lord kasi, parang kung sumuway ka kasi doon, pwede ka patayin, pero iningatan sila ni Lord, pinagpala pa sila. Tapos yung mga apostol, di ba? Sabi, wag kayo mag-share ng gospel. Di ba? Pero sabi nila, we will obey, di ba, yung si Lord kaysa kay mga tao. Kaya sa dulo, tinulungan pa rin sila ni Lord, di ba? At nag-spread yung gospel. At kahit si Jesus mismo, di ba, na may mga bagay siyang nilabag dito sa authority ng mundo kasi susundin niya yung kalooban ng Diyos. Kaya tayo, kapag dumarating tayo sa time na parang pinapapili ka, mag-stand ka ba kay Lord o susunod ka na lang din sa kanila? O susuwayin mo yung utos ni Lord para mag-conform nga sa kanila. Di ba? Lagi tayong tandaan natin na mag-stand kasi iingatan ka at tutulungan ni Lord. Lahat kasi ng mga ng ganyan, gumawa sa Bible ng pinaglaban nila yung kalooban ni Lord, nag-stand talaga. Pinagtagumpay sila ng Panginoon. Kaya tayo, huwag kayong matakot mag-stand para sa Panginoon. Kasi sa dulo, makikita nyo, masasabi nyo, buti na lang nag-stand ako. Diba? Kaysa naman, nag-conform, ano ba yan? Diba? Mas maganda yung, wow, parang mala Daniel, mala Shadrach, Meshach, at Abednego. Sabi nga, diba, ayun, di ba? Kaya alam nyo, dahil sa ginawa nila Daniel na yon, nakuha nila lahat ng respeto ng mga tao sa buong Babylon. Dahil ganon yung stand nila sa Panginoon. Sabi nga, the Lord used this private test to prepare Daniel and his friends for the public test they would face in the years to come. Yung tungkol pala dun sa mga gulay na yon, sa pagkain na yon, yung pala yung unang test sa kanila ng Panginoon para malaman kung makakapasa kaya kayo sa mga susunod na testing. Kasi di ba yun, doon nakita natin na talagang pinili nilang hindi kumain ng unclean. Pero ang susunod pa lang mga test, yung lions den, yung fiery furnace, di ba? Na parang nakita natin doon na dahil sa maliit pa lang, sumunod na sila kay Lord. Ano pang mga testing na malalaki, hindi nila kaya, di ba, na sumuway sa kalooban pa rin ng Panginoon. Kaya yon, at kaya naman, di ba, doon sa mga pagsunod nila na yon, na-develop yung character nila. Kaya sabi dito, no wonder, God called Daniel greatly beloved. Di ba, isipin niyo yun, ang tawag kay Daniel, greatly beloved ng Diyos. For he was very much like his beloved son. Kaya kung titignan niyo sa Old Testament, isa rin si Daniel sa typology of Christ. Kasi si Daniel yung tipo ng taong susunod sa kalooban ng Diyos kahit patayin mo pa. Itatapon na sa di ba? Kulungan ng leon. Ano lang naman yung di mag-prayer meeting ngayon? Di ba? Parang kung ikaw yun, ano naman di mag-prayer meeting ngayon? Kaysa naman mamatay na ako, itatapon na ako sa kulungan ng leon. Pero di ba si Daniel, hindi. Kung ano talaga yung nakagawian niyang gawin na manalangin, ginawa niya pa rin. Kahit ano pang mangyari. Kaya sabi nga, di ba, kagaya siya ni Jesus na masunurin siya sa kalooban ni Lord, ano man mangyari. Sabi din dito, si Daniel, di ba, 15 years old siya. Kung 15 years old daw siya na dumating doon sa Babylon, meaning, nung sinulat daw niya yung chapter 10 to 12, na siya, 83 years old na. Kaya ibig sabihin sa chapter 1 ng Daniel, 15 years old lang siya doon. Tapos doon sa dulo na, chapter 12, na siya, 83. Ibig sabihin mula bata siya, kabataan, hanggang sa mabungal na nga siya, di ba? Hanggang lolo na siya. Naging tapat siya kay Lord. Di ba? Nakita natin doon nakita rin natin doon na hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Kasi nagtiwala siya during youth siya, YA, di ba? Hanggang sa naging adult.
senior citizen, hanggang sa sobrang tuyot na, di ba? Pero nakita natin na naging tapat ang Panginoon sa buhay niya. Kasi tapat din siya kay Lord. Kaya sa long life ni Daniel na yon, nagkaroon siya ng opportunity makilala si King Nebuchadnezzar, maglingkod doon kay King Darius, kay King Belshazzar, kay King Cyrus, tas iba't iba pang magagaling na mga court officials, di ba, na talagang na-meet niya. Kasi he was a faithful servant, di ba, na para niyang pwede niyang masabi yung kagaya ng sinabi ni Jesus sa John 17:4 na, I have glorified you on the earth. Lord, natapos ko yung trabaho na pinapagawa mo sa akin. Kaya, di ba, parang doon mo makikita, kaya kahit sino talaga magiging favorite si Daniel. Dahil kahit saan mo silipin, talaga naman, di ba? Kaya, ulit yung tawag kay Daniel, ito, a firm man, God greatly loved. Di ba? Ang tawag sa kanya, God, parang, di ba, kung sino ba naman yung ayaw, maranasan yung matawag ka na God greatly loved. Di ba? Parang, wow. Si David, man after God's own heart. Pero si Daniel, God greatly loved. Di ba? Parang, wow, parang, parang ganda ng ganitong maging, tawag sa'yo, di ba? Pero alam niyo, may dahilan. May mga katangian na nakalista dito. Bakit si Daniel ay tinawag na greatly loved? Ano ba mga katangian ni Daniel? At ngayon, dahil nasa January pa tayo, may parang di ba, pwedeng naghahanap tayo ng mga magiging model sa nagagayahin ngayong taon. Si Daniel ay isa sa mga pwede nating gawing model sa taon na to na kung paano niyang inuna yung Panginoon at pinriority si Lord. Sabi nga dito, knowing God's future plan and obeying God's present will should go together. Dahil nga si Daniel, nakita niya yung future na gagawin ni Lord. Kaya sa present na buhay niya, naging masunurin siya sa Panginoon. Yan, kaya talagang hinanda niya yung sarili niya. At ngayon, eto nga, merong 9 dito. 9 na katangian ni Daniel, bakit siya greatly loved. At pwede rin natin itong gayahin. Number 1, he believed in a sovereign God. Di ba sabi nga dyan sa Daniel 4:25, the Most High rules in the kingdom of men. Di ba naniniwala siya na merong Diyos, di ba, na in control sa lahat. Pag sinabing sovereign, naniniwala ka na almighty siya, in control si Lord sa lahat. Di ba? At di ba, bilang si Daniel, dahil Hudyo nga siya, alam niya na may iisa lang na Diyos. Di ba? At kahit na binago address niya, binago pangalan niya, binago edukasyon niya, mga standard niya, binabago, pero hindi nila nabago yung theology ni Daniel. Hindi nila matatanggal na naniniwala siya sa isang totoong nag-iisang Diyos. Ayan, at sa lahat ng mga pagbinasa natin yung buhay ni Daniel, di ba? Sa lahat ng part ng buhay niya, totally nagtiwala siya sa sovereign Lord, di ba? Sa Diyos na may-ari ng lahat at saka in control sa lahat. Kaya ayun nga, di ba, na tayo rin, di ba ganun tayo na naniniwala tayo na si Lord, siya ang personal nating Diyos at mahal tayo ng Diyos na lahat ng best gusto yun ng Panginoon mangyari sa atin. Kaya yun yung unang-una, may alam niya na merong Diyos. Pangalawa, he had a disciplined prayer life. Ito naman talaga ang pinaka sikreto talaga ni Daniel, di ba? Kasi yung prayer life niya, at ito talagang laging pag binabanggit mo Daniel, prayer talaga. Kasi sa Daniel 6:10, sinabi diyan, he knelt down on his knees 3 times that day. Tayo nga, di ba, pag tinatanong tayo, ilang beses ka nagpe-pray sa isang araw? Pagkakain. 3 times. Agahan, tanghalian, hapunan. Yun. Lord, thank you for this food. Yun. 3 times. Ganon. Pero si Daniel, hindi ganon. Kagaya kasi ng alam niyo yung sa mga Hudyo, meron silang custom na nagpe-pray sila tuwing 9 o'clock ng umaga. Yung mga 9, 12, 3, 6, 9, ganyan. Mga yun yung mga oras na nagpe-pray sila. At kahit nasa Babylon na siya, dala pa rin niya yon yung pagpe-pray niya ng ganong oras. Kaya di ba sabi diyan, 3 times that day, nagpray si Daniel. Kasi tuwing sasapit yung mga oras na yon, nagpe-pray siya. Di ba, na isipin nyo, lagi siya nagpapasalamat kay Lord. Ayan. At sabi dito, as was his custom. Ibig sabihin, lagi niyang ginagawa yan. Natural na sa kanya mag-pray 3 times a day. Pero tayo, di ba, minsan, kailan ba ako nag-pray? Di ba? Tayo nga. Pero, kaya nga si Daniel, isa siyang model sa prayer na mag-pray 3 times a day. Yan. Kaya sabi dito, in the church today, it seems that many people turn to prayer only when everything else has failed. Hindi tulad daw sa panahon ngayon, yung mga tao nagpe-pray lang kapag antindi na ng problema. Grabe na eh. Parang, kumbaga, yung Psalms 46:1 daw, na imbis na, the Lord is our refuge and strength, a very present help in times of need. Parang ang ginagawa daw na version, yung God is our last refuge. Kapag walang-wala na talagang mapuntahan, tatawag na kami sa Diyos. Kapag pagod na kami, wala na kaming lakas at wala na kami talagang choice,
talapit na kami sa Diyos. And we don't have anywhere else to turn. Di ba yung mga tao ngayon, magpipray lang yan kapag sobrang tindi na ng problema. Sabi kaya nga, what a tragedy daw. Pero di ba, dapat lagi hindi tayo tumatawag lang kay Lord pag may problema, kundi sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Lagi tayong tumatawag sa Panginoon. Kasi ganun si Daniel. Sabi nga, Daniel not only prayed alone, hindi lang siya nagpe-pray sa sarili niya, kundi meron din siyang ka-prayer circle. Di ba? Yung tropa niya, prayer pool. Kaya naman pala ganito yung sikreto nilang magkakaibigan. Dahil yung mga katropa ay mapanalanginin. Di ba? Kaya ganito ang friendship goal. Yung talaga pag sinabi mo, uy, prayer circle tayo, yung lahat sasama, yun yung mga totoong kaibigan natin. Kaya di ba sabi nga daw, napakapalad mo daw kung may kaibigan kang praying friend, di ba? Kasi yung praying friend mo na yun, lagi kang ipagpe-pray nun. Kaya mapalad ka daw, napakayaman mong tao kung may ganun kang kaibigan. Kasi, ayan, kaya si Daniel, nagpe-pray sila ng mga friends niya kasi he knew the value of 2 or 3 believers assembling together to cry out to God. Hindi niya minamaliit yon yung mga pagpe-prayer circle. Yung mga, may mga ka-prayer partner ka, alam niya kung gaano ka-powerful yun. Kaya sabi nga daw ni D.L. Moody, ang ganda nito, sabi, I'd rather be able to pray than to be a great preacher. Jesus Christ never taught His disciples how to preach, but only how to pray. Di ba? Na mas pipiliin pa daw niya maging great sa prayer, na mag-pray ka, na maging magaling ka sa prayer. Kaysa mag-preach. Kasi pag nag-pray ka kasi, gagaling ka na rin mag-preach. Diba? Kaya yun yung secret. Kahit si Jesus, diba, hindi niya tinuruan nga yung mga disciple mag-preach, kundi mag-pray. Kaya naman napakahalaga talaga. Ito talaga yung isang secret ni Daniel, yung prayer life niya. Kaya siya naging matagumpay all his life. Pangatlo, he studied the Word of God and believed it. Hindi lang siya nag-aral ng Bible kasi may mga iba, nag-aaral lang ng Bible para gumaling, tumalino. Pero hindi siya nag-aral para tumalino lang, kundi he believed it. Pinaniwalaan niya yan sa buong puso niya at buhay. Sabi nga sa Daniel 9:2, Daniel understood from the scriptures. Na banggit doon na binabasa niya rin yung kay Jeremiah, di ba? Yung mga sinulat ni Jeremiah. Meaning, meron siyang kopya ng mga Old Testament na mga scriptures. Yan. Kaya naman nakita natin doon na nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Kaya naman, di ba, makikita talaga natin na aral sila sa batas ng Diyos, salita ng Diyos. Sabi nga, prayer and the Word of God go together. Di ba? Lagi itong ina-example sa atin sa 1-to-1. Natapos na ba kayo ng 1-to-1? Dito na pa-example sa inyo. Di ba laging sinasabi, anong mas mahalaga sa pakpak ng eroplano? Yung kanan o kaliwa? Siguro yung kanan? Siyempre hindi, di ba? Kanan-kaliwa kasi hindi lilipad yung airplane kapag isa lang yung pakpak. Di ba? Kaya doon nga, dito natin makikita na mas mahalaga ba yung prayer? Pag sinabi ng iba, mas mahalaga ang prayer. Yung isa naman, mas mahalaga ang Word of God. Hindi, di ba? Pareho yon, para yung dalawang pakpak ng airplane. Na hindi yun pwedeng prayerful naman ako kahit di na po ako nagbabasang Bible. Mali ka kung ganon. Meron naman magsasabi, magaling naman po ako sa Bible . Kaya hindi na ako magpe-pray. Mali ka pa rin, di ba? Kasi ang prayer and Word of God, dapat magkasama yan. Kaya yun yung di ba, na ito rin yung sikreto ni Daniel. Kaya siya ang talagang naging matagumpay sa buhay. Kasi read your Bible, pray everyday siya. Ayan yung secret niya. Kaya sabi nga, as we read, kasi pag nagbabasa tayo ng Word of God, nagpe-pray tayo, di ba, habang inaaral natin yun na, Lord, maintindihan ko to. Tapos naman, pag nag-pray ka, yung binasa mo naman sa Bible, yung gagawin mong prayer. Di ba? Kaya talagang magkasama siya, kambal, yung prayer at Word of God. Kaya sabi nga, habang nagpe-pray tayo, at habang natututo sa Word of God, ano nangyayari? Nai-increase yung faith natin. At dahil nga nag-increase yung faith mo, nalalaman mo na kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Nalalaman mo kung ito yung papakasalan mo. Nalalaman mo kung dito ka magtatrabaho. Nalalaman mo kung lilipat kayo ng bahay. Kasi leading ng Panginoon sa buhay mo. Di ba? Nalalaman mo yung kalooban ng Panginoon habang nagpe-pray ka at nag-aaral ng Word of God. Kaya sabi dito, Daniel didn't study the Word to impress people. Kasi di ba may iba, nag-aaral ng Bible para maging matalino. Nag-Bible school yan ng hanggang doctoral. Pero para ganun, hindi lang para ganun, kundi hindi lang para magpa-impress sa mga tao. Kundi nag-aral siya para malaman yung will of God and obey it. Para malaman niya kung paano niyang masusunod si Lord sa buhay niya. Yan. Tapos number 4, he had an understanding of spiritual warfare. Yan. Sabi nga sa Daniel 10:2-3, nabanggit dyan na nagpa-fasting si Daniel. Kasi alam niya rin kung gaano kaseryoso yung mga sitwasyon, kaya alam niya na mahalaga yung fasting.
Tas Daniel 10:12-13, di ba yung binanggit dyan na yung spiritual warfare na dumating na dapat talaga yung answer sa prayer mo, kaso dinedelay nung mga prince of the kingdom of Persia, yung mga demonyo, ganun. Kaya, di ba si Daniel, marunong siya sa vision, sa mga dreams. Ibig sabihin, nakakakita siya ng mga vision, nakikita niya yung mga demonyo at angel. Di ba? Kaya sabi nga, di ba, kaya dito sa atin sa church, di ba, tinuturo namin sa inyo yung mga spiritual warfare, yung mga demonyo, mga ganyan na, yung mga masamang plano ng kaaway. Kasi kapag hindi mo alam yon, magpapabaya ka sa prayer, di ba? Pero ako nga talaga, yun yung naging reason bakit parang lagi ako nagpe-pray. Laging parang priority ko rin yung sa buhay ko. Kasi nung nalaman kong ganito pala kagrabe yung spiritual warfare, kung halimbawa lang, bawat isa sa atin, nakikita mo talaga yung demonyo, tsaka kung gaano yung ginagawa nito, hindi ka papayag, lalaban ka talaga sa prayer. Di ba? Kaya, yung mga taon, kagaya ni Daniel, dahil nakakakita siya ng mga vision, mga dreams, talagang alam niya kung paano lumaban sa panalangin. Kaya hindi siya pabaya na tao, kasi alam niya yon. Sabi nga, Daniel 10, chapter 10, is a key chapter for prayer warriors, people who wrestle in prayer, and seek unto God to tear down the strongholds that block God's truth from getting into the minds of unbelievers. Kaya di ba yung mga prayer warriors, sila yung talagang nakikita nila yung battle. Kaya talagang lumalaban sila sa panalangin na hindi mangyari yung masamang plano ng kaaway, ganon. Kaya, yun nga. Sabi, when by faith, we put on the whole armor of God and depend on God's power, God gives us the ability to stand and withstand. Di ba dahil alam din natin, suot natin yung full armor of God. Sabi nga, we aren't just brave targets, we're energized combatants. Di ba? At kaya pag nagpe-pray tayo, para tayo mga sundalo na armado. Di ba? Na kada pray mo, may pumapatay ka ng demonyo. Natatanggal lahat ng mga plano ng kaaway, yung mga hadlang na ginagawa niya, natatanggal. Di ba? Kaya ganun kahalaga yung na may understanding din tayo sa spiritual warfare. Kaya pala ganun si Daniel. Tapos number 5, he sought only to glorify God. Yan, sa Daniel 2:8, sabi nga dyan, there is a God. Sabi, ikaw ba kaya mo ipaliwanag yung panaginip ko? Di ba sabi niya, wala pong kahit sino na kaya mag-reveal po ng secret na to. Pero merong Diyos na kaya pong ipahayag yan sa inyo. Na sa lahat ng kunwari pagpaparangalan siya, lagi niyang gina-glorify si Lord. Lagi siyang to God be the glory, hindi glory to me, glory to me. Ang galing ko, no? Hindi siya ganun, kundi to God be the glory. Siya laging, there is a God in heaven, di ba, na lagi niyang pinapapurihan yung Diyos na nagbibigay ng wisdom, ganyan. Kaya, yung iba, di ba, yung parang, tayo, di ba, dito sa mundo, pag dumadami yung mga alam natin, parang, o kaya, napopromote tayo, napapapurihan tayo, parang yung kakayabang, di ba? Pero si Daniel, hindi eh. Lagi niya sinasabi, to God be the glory, siya ang nagbigay nito. Ayan. Kaya sabi nga, Daniel told the powerful monarch, di ba, nung pinuri din nung pinuri ni Daniel si Lord, pati si King Nebuchadnezzar, di ba? Ano nangyari? Ilang hari yung nagpuri din sa Diyos dahil sa ginawa niya, na lagi niyang ginaglorify si Lord. Sabi, throughout his long life, Daniel was a great man in the kingdom. Diba? But he used his gifts, lahat ng gifts niya, abilities and opportunities, ginamit niya yon para maluwalhati ang Diyos. Kaya sabi dito, it has well been said that true humility isn't thinking mainly of yourself. It's just not thinking of yourself at all. Sabi nga daw, ang totoong humble daw, hindi yung dinadown mo sarili mo. Kunwari, sabihin mo, Gab, ang gwapo mo naman, galing-galing mo talaga. Hindi yung sasabihin mo, hindi nga ako nag-practice, tsaka nagulat nga ako, na-shock pa nga ako nito eh. Hindi yung parang, hindi puyat nga ako, tsaka talaga, kinakabahan nga ako. Hindi yung parang dinadown mo sarili mo, kundi you're not thinking of yourself at all. Na ang totoong humble, hindi mo inisip yung sarili mo. Ganon. Kaya, di ba, kaya yun yung parang si Jesus. Jesus came as a servant, and his example is the one we should follow. Na si Jesus, di ba, napaka-humble niya. Hindi niya, habang nagpapagaling siya ng mga tao, hindi niya sinabi, ano ba Diyos ako? Diyos ako pa mag-aano niya sa inyo. Pagod na ako, Diyos ako. Parang pag inaano siya ng mga tao, di ba? Parang wala kang nakita doon na sinabi ni Jesus, alam niyo ba kung sino ako, di ba? Kundi hindi niya nga pa nga sinasabi kung sino siya. And a true leader is always a humble servant, di ba? And nakita natin yan sa buhay ni Daniel, ni Jesus, di ba? Sa paglilid. At number 6, he realized that he had a work to do. Sa Daniel 6:3, sabi nga dyan, now Daniel so distinguished himself. Ibig sabihin, distinguished, di ba talagang exceptional qualities, napakagaling, higit sa lahat. Yan. Pero sinet siya na magtrabaho nga doon sa whole kingdom. Na
Nung nandun na si Daniel sa Babylon, na-realize niya na may pinapagawa si Lord sa akin, ba't ako nandito? 'Di ba? Kagaya si Joseph, naalala niyo na nandun siya sa Egypt, na imbis na magreklamo si Joseph na, ba't ako napunta dito? Ba't nagkaganto? Bakit nangyari ito sa buhay ko? Pero ang inisip ni Joseph, nandito ako sa Egypt kasi may pinapagawa si Lord sa akin. Kaya parang si Daniel, ganyan din, di ba? Imbis na magdrama siya, Lord, ba't ganito nangyari? Ganyan, ganyan. Pero inisip niya na merong special plan si Lord sa buhay ko, ba't ako nandito? Kaya sabi dito, he didn't campaign for promotion. Hindi siya yung kagaya ng iba na, boto niyo ako ha, ang galing ko, marami akong tulong sa inyo, ganyan, ganyan. Hindi siya yung parang nagbibilang ng mga na mga fans para purihin siya ng mga tao para mataas po. O next year mayor, vice mayor, ganyan. Huwag kakalimutan, Daniel, for vice mayor. Parang, hindi siya yung nagka-campaign ng sarili niya ng mga ginawa. Alala niyo yung tinulong ko sa inyo, ganyan, ganyan. Kundi si Lord talaga yung nagpataas sa kanya, sa posisyon. Kasi, he did his work well. Diba? Ginawa niya talaga ng maayos yung trabaho. He was faithful and dependable servant. And even his enemies, kahit yung mga kaaway niya, walang makita sa kanya. Kasi nga, di ba, kahit saan ka tumingin, tapat siya. Sabi, God gave him his high position so he could use it to serve the Lord. Na nilagay siya ni Lord, pinromote ng ganon para makapaglingkod siya. Kaya sabi nga rin daw, ngayon, sa panahon natin, kailangan din natin ng mga dedicated believers na yung mga nasa posisyon, ilalagay ni Lord dito sa posisyon sa mundo. Mga men and women who can be example ng godliness and instruments of righteousness. Di ba? Kaya tayo, pag one day naging mayor ka na, nailagay ka sa naging kagawad ka, o kaya parang nailagay ka sa, naging president ka ng isang ganitong ganyan, di ba gamitin mo yung pagkakataon na yun para maluwalhati si Lord. At kahit nasan tayo ngayon, di ba, kahit leader ka lang ng group 5, di ba, sa room, o leader ka ng ganito, ikaw yung ganyan. Parang sa trabaho, ikaw yung na-assign sa ganyan, leader ng ganito. Di ba, gamitin natin yung mga pagkakataon na to para ma-display yung pagiging maka-Diyos, yung natutunan natin sa salita ng Diyos. Tapos number 7, he was tactful and considerate. Pag sinabing tactful, maayos yung pakikipag-usap natin sa mga tao. Hindi yung, kagaya kila Daniel, di ba bilang politiko, alam natin yung mga gawain ng politiko. Anong ginagawa nila? Si ganitong mayor, sisiraan si ganitong governor, di ba? Nagtitirahan sila. Kunwari, may maglalaban sa pagiging vice mayor. Magsisiraan niyang dalawang yan. Yan yung si vice mayor ganyan, wag niyo iboto yan, ganito ginawa niyan. Ay, si vice mayor ganito, siraan niyo rin, ganyan, ganyan, ganito yan. Di ba ganyan yung mga ginagawa ng mga politiko? Pero pansin niyo kay Daniel, ganun ba siya? Hindi sila ganon, di ba? Mga magkakatropa. Kasi, hindi nila kailangan na manira o parang maggawa ng mga issue sa ibang mga tao para umangat sila. Kundi nakita natin, ang sekreto lang nila, yung relasyon nila sa Panginoon, di ba? Kaya inangat sila ni Lord ng ganun. Kaya nakita natin dyan kung gaano sila talagang sumunod. Kahit lalabag sila, di ba? Hindi nila susundin yung isang utos, pero maayos, pwede ba na try nyo na lang na 10 days kaming experiment? Hindi yung, ayaw namin, hindi nyo kami mapapakain yan. Hindi ganon, di ba? Kundi maayos ang relasyon nila sa bawat tao. Kaya kahit yung kaaway nila, hindi sila maisipan ng issue. Kaya sabi, ayan, kaya nirespeto sila ng lahat. Na mga in charge, sino mang mga naging hari, di ba, naparangalan sila. Na napatunayan na itong mga Jewish boys na to, hindi troublemakers, kundi maayos talaga sila at matino. Tapos number 8, he had insight into human history. Sa Daniel 2:14, di ba, nakita natin dyan. Then with counsel and wisdom, yan, meron siyang alam sa history. Kasi di ba, ang para malaman ka talaga sa history, alam mo dapat yung Bible. Si Daniel, alam niya yung history ng nangyari sa scriptures, di ba? Kaya alam niya yung plano ng Diyos na nakasentro talaga to sa Israel, na kapag sumunod yung Israel kay Lord, i-bless, pag sumuway, ipaparusahan. Kaya yun, di ba, nakita rin ni Daniel yung mga yung future na, yung merong mga vision ng bear, lion, leopard, rams, goats, di ba? Yung parang, yung mga simbolo ng mga bansa na nakita niya na darating yung time na yung mga magiging ruler dito sa mundo, magiging parang worse than animals. Di ba? Na as they devour one another. Nakikita niya na lahat na magiging government dito sa mundo, parang kasing asal ng mga hayop na magkakainan, ganun, maglalaban-laban para sa posisyon. Nakita niya na ganito yung mangyayari sa end times, sa kahuli-hulihang panahon.
Yan, kaya parang makapag nakita mo nga daw na sa mga huling panahon, sa nakita ni Daniel, di ba? Parang kung sa atin, pag titignan mo ngayon, may AI, grabe yung technology, nag-improve yung medicine, communication, transportation, security, and comfort. Pero, in a sense, nakita natin, di ba yung kagaya dun sa statwa, na sa taas gold, sumunod silver, tas bronze, tas iron, tas clay. Ibig sabihin, yung mundo natin na to, yung pamumuno dito sa mundo, pababa ng pababa, pa-chip ng pa-chip, na yung kahit na sabihin mo nag-i-improve tayo sa iba't ibang mga bagay, pero yung leadership, yung anong klase ng mundo, yung mga bansa, nagiging cheaper and cheaper. Na kaya kailangan dumating yung bato, yung si Jesus, di ba? Na mag-strike magtatanggal ng lahat ng government na yun. Na si Jesus yung magiging magmamahala sa buong mundo. Kasi siya lang yung magiging matino na pamumuno. Kaya para makikita din natin dyan na talagang hanggang sa dumating si Lord, magiging ganito yung bansa natin. Kaya si Daniel, sabi, Daniel had no illusions about the future. Alam niya talaga yung pulso ng tao. Kaya naman, at alam din niya, pinakita sa kanya ni Lord yung mga plano. And no wonder, his heart was firm and nothing moved him or changed him. Alam niya yung pagbabalik ni Lord, alam niya yung future kingdom, alam niya yung darating yung time na maghahari si Jesus. Di ba? Kaya naman, dahil alam niya yung mga bagay na yun, alam niya yung history, nangyari sa past, pati yung mangyari sa future, naging ganun siya katatag sa Panginoon. Di ba tayo nga rin, kompleto tayo dito sa church ng turo. Tinuro namin sa inyo yung lahat, sa Sunday school, mga basic dyan, story. Hanggang sa rapture, hanggang sa, di ba, yung sa dulo sa Bible panorama. Tinuturo lahat yun kasi kailangan alam mo rin yung mga bagay na yun. Kaya si Daniel, alam niya yung history, yung simula ng lahat, at ano yung magiging ending. Diba? Kaya sabi nga, he could say as Paul did in the storm. Pwede niya rin sabihin daw yung ganito, kagaya ng sinabi ni Paul na, therefore, take heart, men, for I believe God that it will be just as it was told me. Na huwag kayong mag-alala kung ano yung sinabi ni Lord na mangyayari yun. Diba? Kaya ganun katatag si Daniel kasi alam niya kung ano yung sinabi ni Lord, gagawin niya yun. Kaya naging siya, ganun ang buong pagtitiwala niya sa Panginoon. As number 9, last na to, he lived up to his name. Di ba, ibig sabihin nun, akma sa kanya yung pangalan niya. Kasi, ayan, sabi nga, yun nga, di ba, sinabi niya sa verse Daniel 6:4 na he was faithful, always responsible, completely trustworthy. Ang pangalan ni Daniel, ibig sabihin, God is my judge. Na parang bagay sa buhay niya kasi sa lahat ng panahon na nabuhay siya, nakita ng Panginoon yung pamumuhay niya. Tapos, ginawa niya lang lagi yung nakakalugod kay Lord. Di ba, na sa lahat ng ilang taon siya nabuhay, pero nakita natin ginawa niya yung nakakalugod kay Lord. Sabi dito, he didn't worry about, yung parang, yung haharap siya sa mga hari. Hindi niya, pinipili yung mga sasabihin niya. Na parang, kung kailangan i-rebuke yung, kadari yung King Belshazzar, di ba? Sinabi niya lang talaga na, mahal na hari, magsisi ka. O pati na rin yung si Nebuchadnezzar, mahal na hari, magsisi po kayo sa kasalanan niyo. Yan na sana po hindi mangyari to sa inyo. Na parang tuwing lahalapit siya sa mga hari, sinasabi niya lang talaga yung message ng Diyos. Hindi niya yun pinipili. Di ba? Iniiwan na lang niya yung resulta sa Panginoon. Kaya sabi dito, is it any wonder that the Lord greatly loved Daniel? Magtataka ka pa ba? Bakit tinawag si Daniel na greatly loved ng Diyos? Di ba? Kasi ganun yung katangian niya. Grabe yung talagang pagiging devoted niya sa Panginoon. Sabi nga ni D.L. Moody, si Daniel daw, right was right with him. He was going to do right today and let the morrows take care of themselves. That firmness of purpose in the strength of God was the secret of his success. Kaya daw successful si Daniel kasi pag alam niyang tama to. Ito yung gagawin niya. Bahala na daw ang bukas, basta susundin niya yung tama na utos ng Panginoon. Kaya yun yung naging sekreto. Tapos alam niyo boy, itong tinitle ko dito, Dare to be a Daniel. Kanta yan. Kantang pambata. Narinig ko lang yan nung nag-download si Tino ng music para sa mga pamangkin namin. Tapos narinig ko yung kanta. Sabi, dare to be a Daniel, dare to stand alone, dare to have a purpose firm, dare to make it known. Basta kanta pambata siya. Di ba na, sabi nga, kaya tayo, parang kumbaga dare to be a Daniel, maglakas loob kang maging kagaya ni Daniel. Dare to stand alone, na magkaroon ka ng purpose na firm, na nandito parang gagawin mo talaga yung kalooban ng Panginoon. Kaya naman, ulit yon yung 1-9, na dare to be a Daniel. Diba? Kasi he believed in a sovereign God yan, na pinakahigit sa lahat ng to, yung disciplined prayer life, tsaka yung study the Word of God and believe it.
at pinili niya na iluwalhatiin yung Panginoon sa buhay niya. Di ba? Kaya, at ang pinakamaganda dito sa lahat, yung Diyos ni Daniel, Diyos natin. Di ba? At kung nasa panahon ka ngayon ng kabataan mo, youth, YA, adult, senior, yung pinakadulo na 80 plus na si Daniel, na, di ba, kung hindi siya pinabayaan ng Diyos, ikaw rin, hindi ka papabayaan ni Lord. Tapos kung minsan nadi-discourage ka na, Lord, ba't ganun? Parang feeling ko, parang kahit feeling mo faithful ka sa mga ginagawa mo kay Lord, pero parang nararamdaman mo yung mga ibang tao, parang hindi na sila nagiging faithful. Pero maging encouragement to sa'yo na hindi ka kakalimutan ng Panginoon. Tapos yun nga, di ba, na tandaan natin na si Lord, kung si Lord, di ba, hindi niya pinabayaan sila Daniel and his friends. Tayo rin, lahat ng mga inaalala natin, ipag-pray lang natin yon. Kasi ganun lang ginawa nila. Sa lahat ng time ng buhay nila, pinagkatiwala nila kay Lord yung buhay nila. Kaya ikaw din, huwag ka mag-alala kasi hawak ni Lord buhay mo. At in control lahat si Lord sa nangyayari sa buhay natin. Kahit may feeling natin minsan, parang okay pa ba yung mga nangyayari? Pero lahat yan, kontrolado pa rin ni Lord. At mag-work together yan lahat for our good. As long as, di ba, na lagi tayong nagtitiwala sa Panginoon. Kaya yun.